There's that. Oh, that. Napakalamya ng ejection kay Victor Wembanyama na tila hindi playoffs mga ka-teammate. Well, sa umpisa pa lang ng sagupaan ay nasisense ko na target talaga nilang ma-foul trouble itong si Wemby, kaya kahit suntok sa buwan para sa Wolves ay inaatake nila ito at ginagawaan ng paraan para makapagpasabi o makabingwit kahit nana yung foul. Nakakaumay ang mga referee na tila pumapanig sa Timberwolves na kung panonoorin yung maigi ay mas maraming tulak si Gobert at McDaniels, wasiwas ni Randle, dirty play ni Dosunmu at siko ni Shannon Jr. na hindi naman natatawagan, just like on last game dito kay Stephon Castle na ilang beses nang nababump pero no call pa rin. Alam kasi ng Wolves ang strength ng Spurs at yan ay nanggagaling talaga kay Wembanyama. Hindi ko lang talaga matanggap na ganun kanipis ang ejection dito kay Wemby. Well, ako nag-isip ako kung sino ang possible na kunin from the deck para dito sa Spurs. Although maganda ang start ni Dylan Harper with 11 sa first half, ay kailangan ng Spurs ng big man or isang player na kasing taas ng intensity na meron si Wembanyama. Pagpasok ng third quarter, take charge ang mga combo guards ng Spurs sa katauhan nitong sila Dylan Harper, Stephon Castle at De'Aaron Fox na tila hindi ininda ang absence ni Alien sa second half. Iwan pati pamilya ni Shannon Jr. sa ankle breaker ni De'Aaron Fox plus a corner jumper late in the third quarter. Unstoppable from the paint naman ang ating kababayan na si Dylan Harper na may pagkamano Ginobili ang poise, going straight and crafty move to the basket. 1:31 left sa game, nilabas si Cornet at pinairal uli ni Coach Mitch ang small ball lineup na tila ito na ang sign ng pag-surrender ng Spurs. Pero kung napansin nyo, ayaw ibigay ni Harper ang game 4 ng basta-basta. Kahit mapisikal, tumumba at masaktan ay talagang nakikipagbunuan sa kahit sinong player ng Minnesota. Bagamat walang Wemby ang Spurs sa second half, ay halata sa Wolves na nahihirapan talaga sila kahit magsabay-sabay sila Edwards, Randle at Naz Reid. Take note, 5 points lang ang lamang ng Wolves sa final score. Credit sa Spurs na talagang lumaban hanggang dulo ng game 4. Well, expected natin talagang mainit ang mga games. Lots of physicality, balat to balat kaskasan at mind games. Pero if ever mangyari ito ulit kay Wemby ay dapat magkaroon ng adjustment or backup plan ang Spurs kung sino ang big man na huhugutin para may kapalitan si Cornet sa 5. Sabi ko nga last time, sina Olynyk at Plumlee, nag-aantay lang yung mga yan. Mark my word, kapag binigyan ni Coach Mitch ng minuto ang dalawang tito na ito sa Spurs, ay sure ako na makakapag-contribute din sila. Hindi kasi maaaring mag-stick ang Spurs sa kung sino lamang ang nasa rotation nila sa series na ito. Tandaan natin na palaliman ng bench yan at paramihan ng taktika. If ever makalaro uli si Wemby at sarguhin siya ulit ng Timberwolves, sana manatiling kalmado at focus para hindi na maulit ang ejection. Ang comment ko lang sa ginawa ni Wemby ay sana hinayaan na lang niya na tawagan ng ref na jump ball yun. Dahil if ever na jump ball ang itawag ng ref, sure ako na mananalo yun sa talunan. Ngayon, ano ang kasunod na mangyayari kay Wembanyama? Based on history mga ka-teammate, same scenario kay J.R. Smith noong 2013 na pagsiko kay Jason Terry na hindi pinaglaro sa sumunod na game. Noong 2016 naman, kay Hassan Whiteside, same penalty din na hindi pinaglaro sa next game after elbowing Boban Marjanovic. Mas palala yung kay Kobe mga ka-teammate noong 2005. Kobe Bryant was given a 2-game suspension for hitting Mike Miller in the throat with his elbow. Well, sa ginawa ni Wemby, sana magmulta na lang kaysa masuspend ng ilang games. Lesson learned na lang kay Wemby at move on na for Game 5.